Kenneth Vincent Cabungkal, the Philippines! Laguna, Kenneth Marcelino. Curious lang ako, bakit siniship kayo ng mga fans? Yes. Ano kasi kami ni Kenneth, medyo close. Tas Close. may ano po, Parang ano. Kaya gets na gets ko to si Kenneth. Kaya sobrang happy Gets ako din na... kita. Ano ang real score sa inyong dalawa ngayon? Ano yung Kenneth? Ano po talaga eh. Ngayon lang po namin sasabihin to. Kami po talaga ni Kenneth. Masaya naman po kami, pero... Baka isipin naman ng iba eh, baka may gay benefactor yan si Casey. Oh, yun. Mga action stars po kami ngayon. Yes? Okay, naka-leather jacket kami. Sinabayan ko na yung dalawa kasi ang lakas maka-action star, oh. Diba? Ang ating mga bisita ngayon, ang Mr. Supranational 2025 4th runner-up at Man of the World 2024 1st runner-up, Kenneth Cabungkal. Hello po. Tatawagin na lang tang Casey. Yes po. Case. Oo. At syempre, yung ating kaibigan dito na bilang Mr. Cosmopolitan 2025 first runner-up, Kenneth Marcelino. Hello po. Yan. Ano po yung So, tatawag namin KM, sa'yo? Casey. OG. Yeah. Mama OG. Yes. OG. Basta don't call me Orgy, ha? O, ayan. Diyos ko, bakit ko nga ba sila bisita? Eh, kasi naman, dun sa, parang ano eh, parang sila na-viral dahil nga dun sa kanilang, hindi ko alam, team up, relasyon, or pa-sweet image nila, or yung pa-sweet nila sa isa't isa, si KM at si Casey. Kenneth Cabungkal, Kenneth Marcelino, magkaparehong pangalan, kaya lagi kayo naka-couples outfit. Ba't ganun? Yes. Sa mga designers na nag-ano sa amin. Naglilibre na ng, sponsor ng mga damit namin pag nagja-judge kami, tapos pag lumalabas kami ng mga events, gano'n. Pag kayo nagkakasama sa isang Opo, event, yun. so So, pareho sumatik rin na. kayo. So, paano nagsimula yung friendship ninyo? Actually, nung nag-start kami ng competition namin last year sa Mr. Pilipinas Worldwide, doon kami nagkakilala kasi parehas kami ng pageant, parehas kaming nag-compete doon, and parehas din kaming Kenneth. And parehas din kami nanalo din. Yes. Pareho na kayo under Mercator. Yes, para sa market Oo. po. Curious lang ako, bakit siniship kayo ng mga fans? Yes. Na pwede raw kayong gumawa ng BL series, katulad ng Heated Rivalry. Philippine version daw po. Philippine version Filipino. kasi Moreno parehas, tapos Kenneth, tapos tall, dark, handsome, parang ganon. Yung mga lumalaki na din kasi yung fans ng mga male pageant. So, akala natin naman mga unang girls lang. Pero ngayon, madami Medyo na din scene na po yung scene male yung mga pageantry. male pageant. So yun, parang nakukitan sila. Pag nakikita nila na parehas na guy na na medyo sweet, yun, yan nasa-ship tuloy ng mga tao. Pero ano kasi kami ni Kenneth, medyo close. Tas Close. Oh. ano namin yung isa't isa, parang may connection, yung parang may ano po, Parang May spark. Best part, yes. ano po, para tawag dyan, parang gets namin yung isa't isa. Mm. Kaya parang nagko-content kami with each other. Pag ako Lagi kaming nagko-content, TikTok. tapos sa pageant, so parang natutuwa po kami sa mga ginagawa namin. Kaninong idea yon na mag-collab kayo? Sa kay Ken talaga, nag-start yung mag-TikTok tapos gusto niya lagi na may sayaw-sayaw. Pero kasi hindi ako marunong sumayaw. So more on, siguro mag-start na lang tayo ng mga lip-sync, yung medyo gaganon ka na lang kami sa or minsan may salita or may pakilig, parang gano'n na lang. So yung mga tao, ayun, doon nag-start yung ship na may mga nag-edit nung picture namin, mga video namin, Video. Nilalagay nun kila I met you, mga ganon. Ayun, doon nag-start. Sa kanya, siya. Pero sa akin, parang parehas naman kasi all the way, pag marami na kaming mga events, pumupunta kami sa mga judging, yung mga events namin sa mga brands, parang yung nag-work kami, pero sa work, masaya lang kami, parang hindi namin na-feel na work. Kulitan.
Kailan yung naramdaman na click pala kayo? Siguro nung ano na po, yung nanalo na kami sa pageant namin. After nung... Siguro nga. Doon na kami nagkaroon ng, nag-close talaga kami. Kasi Kenneth and ako po, hindi kami masyadong close to mismong competition ng national. Kasi, siya, from Dumaguete, Cebu, tapos yung mga lagi niya lang kausap is yung mga Bisaya. Yung mga comfort people. Oh, yan, siya doon. Parang hirap pa siya sa Tagalog. Ako naman, hirap ako sa English. So, doon kami, hindi kami nagkakaanuhan. So, may mga circle po. Nung nanalo na kami, lagi kami kailangan, punta kayo ng ganito, punta kayo ng ganito. Eh, hindi ka naman nakakausap yung ibang kings. Yung ibang kings kasi, Englishero. Kami na yung nag-uusap. Sanay na kayo sa pageant, no? Gusto Parang ko siya. Actually, hindi po. Kasi first pageant ko last 3 years ago lang. Yung sa Mr. So Pilipinas, yung Man of the World. Tsaka tuloy-tuloy na yun hanggang ngayon. So, bala mga 3 years pa lang yung experience. Parang 17 kasi ako nag-start mag-modeling. So, mas gusto ko yung rampa eh. So, nakakaba pa din naman pag madaming tao. Tsaka yung Q&A. Siguro lang po, para tao dyan, destiny lang namin na mapunta kami dito. Kasi wala naman kaming mga background sa pageant. Ako wala akong background sa modeling, sa pageant. Ako model lang talaga. Pero yun, So, ano yung karaniwang nababasa niyo sa mga fans na tungkol sa inyong collab lagi? yun, I think masaya sila. Happy sila yung mga comment doon. Madaming nakakilig, madaming nangaasar. may mga Asar, ano kinikilig din. daw sila. Oo. Pero may mga comment na, pwede ba sabihin yung mga top? May Sino mga yung top or bastos bottom? din. Yung mga ganon. May ganun. Sinong top, sinong Oo, bottom? sino ba yung top or bottom? Sinasabi lang namin na parehas kami top. Siya yung top 2, ako yung top 5. Ayun, nasabi niya. Kasi parehas kami nanalo sa pageant. Maano din siya makulit din sinasagot sumagot mo sa mga rin. comments. Sinasagot Kasi- niya. Pasaya naman yung katuwaan lang. Hindi naman kayo na-offend. Ay, Hindi naman. po. Hindi Kasi, po. ano Saya, lang, nag-enjoy kami. sa pageant din po, doon kami nasanay na maraming mga comment yung tao. Parang doon kami nahasa ba na okay lang yung mga comment. Kahit anong comment, okay lang yun. Di naman namin masyadong pinapansin or parang tinitake in yung mga comments, negative man o positive. Yes. Pero yun, nababasa din namin. So, meron na ba kayong mga ikinapiko ninyo? No comment from the netizen. Ako wala pa naman. Ikaw Ako ba? wala pa na din. Wala pa din. Kilala ko naman din si Ken. And kilala niya din for sure yung sarili niya. Ako din kilala. Okay, so how do you answer yung mga tanong na, are you part of the LGBT community? Ako po, kasi ako eh. Nung nanalo na po ako ng Mr. Pilipinas Worldwide. Tapos bago ako mag-compete ng international, so may lumabas na po sa akin na article na ako po ay talagang part po ng sa LGBT po. So may nag-release sila ng article na parang yun, parang pumutok yun. So, inamin mo na rin. Aminado naman po nung time. And din po yun, para sa mga gusto pong sumali na part din po ng LGBT. Okay lang po. Para maging din sila. Malakas yung loob nila. Parang, kumbaga, isa na rin paraan yung para i-convince yung iba na mag-out na din. Yes. Or maging proud. Yes, habang nagko-compete sila. So after naman madami naman natuwa, may iilan na hindi okay, pero mas magandang pakinggan na madaming sumuporta dun sa news na yun. So madami din na-inspire. May nagme-message sa akin na idol po kita, na ganito din po ako, tapos nagpa-pageant po ako ng ganito. Mga ganun. So mostly yung mga narinig ko na mababasa ko na comments. Si Casey, part ka ba ng Hindi naman ako LGBT? part LGBT, pero gets ko po yung mga LGBT. Kasi simula nung bata ko hanggang sa high school, college, mga best friend ko po ay mga gay po sila. So gets ko yung kung sino sila. Kaya masaya lang kasi ako kasama sila. Yung dati parang binubuli na ako kasi yun. Pero yung mga kasama ko sila, parang katuwaan lang always, walang problema, always lang tawanan. Bakit ka binubuli nun? Dati kasi sinasabi na Dahil kasama mo sila, ganun ka na lalo rin. na sa probinsya, ganun, mga Oo. diba? Abak lang, ganun. Oo. Pero yun, wala namang masama sa pagiging bakla. Yun, yung best friend ko nga, yung isa sa nagtulong sa akin na maging mabuting tao. Yung mga, dati kasi yung sa college po, parang marami akong struggles. Doon lang din ako sa best friend ko pumupunta. Siya yung nag-help sa akin pag may problema ako. Nagtutulungan kami. So, all throughout the way po, hanggang sa ngayon, parang gets na gets ko yung LGBTQ. Kung buti ng puso nila, yung yung mga
bagay-bagay. Kaya gets na gets ko to si Kenneth. Kaya Sugat. sobrang happy Gets ako din kita. sobrang happy Hindi ako ko na-gets kasi din kita, no? Gets din kita. Akala ko May- na-gets din kita. dito sa Manila, at least ngayon, may bago akong best friend. And tinutulungan niya din po ako. Nagtutulungan kami. Oy, Kenneth, may racket dito. Siya din, pag may Oo. racket, tinatawagan niya din ako, racket ka dito. May judging dito, sama ka ba? Ganun. So, yun, parang ngayon may at least galing ako probinsya. So, may nag-guide din sa akin dito sa Manila. Ano ang real score sa inyong dalawa ngayon? Ano yung Kenneth? Ano po talaga eh. Ngayon lang po namin sasabihin to dito sa show po ni Sir Ogie. Kami po talaga ni Kenneth. Oo, kailan pa? Ano po, ano ba? April. April 1. Totoo ba? Ano ba? So, anong real score? Nga, ano? Sa amin, Ba't hindi nyo aminin kung kayo? masaya naman po kami. Pero, di po Oh, namin nasa alam. mo Di na. namin alam. As of now, di namin Ano alam. yan? Confused ka de? Kung ano ba kayo? Kung anong real score? Ikaw, sabot ka. Hindi ko alam po. Sorry, hindi kayo nagligawan, walang ligawang nangyari, tapos naging kayo? Wala naman po. O naramdaman nyo na lang na mahal yung isa't isa pala? Di ko alam. Kailan pa? Kailan mo naramdaman? Kailan, Kenneth? Lahat ito ko. Wait lang po. Wait lang daw, kailan daw? Di ko alam eh. Sinong ligaw? Sino ba nanligaw kanina? Wala pa naman po. Sino nagtanong Sino nagtanong ng? na kung magiging tayo? Wala. Ay, di po namin alam. Nakakuha na ako si. Pinaprank lang. Hindi ko kaya! Hindi ko. Gumanti siya kasi kanina gumanti. Ay, Hindi ko kaya, promise. Hindi ko kaya. Sino? Di Marong Marte. Hindi ko talaga kaya. Sige. wala pa kasi siyang workshop. Wala pa naman mag-workshop. Huli. Nung narinig mo yon, parang, ano yung pinagsasabi nito si Ken? Anong reaction mo nung kanina? Nung narinig mong kami na? Ano bang, baka nag-usap na to sila mga Hindi. Pero di ko nakikita yung mukha. Nakikita ko yung mukha niya. Natatawa ako. Parang di ko kayang sundan yung ano, pa-April na lang tuloy ako. Ano ba tulog sa Kailan ba? Bago mo mag-April. March. Nag-ano kasi kami, nag-post kami ng April Fools na kami na sa social Kayo media. na. Opo. Yung friendship nyo ay last year lang? Last year. Yes, last year. Last year na. Pag sumasali kayo sa mga pageant, doon lang kayo nagkakatsikahan. After pageant. After pageant. Kasi doon na kami may maraming trabaho. But definitely, hindi ka may in love sa kanya. So may love sa akin. Ay! Oo. Grabe. Hindi. Pero in love as a friend. In love na yan. No? Ba in love? Hindi, pero in love as a friend. As a kapatid, as a tokayo. Si Kenneth. Pero, at meron ba kayong kanya-kanyang jowa? Wala. 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 Ikaw din wala. Wala. Matagal na. Kasi masisira yung ano nyo, team up nyo. Kami na lang muna. Ako wala pa. Baka pwede. Ay! So ayun, baka yun muna. Pomoj. Sa mga hindi nakakaalam, no, laking dumagete ka. Yes, po. Oo. Pero doon, nung hindi ka pa nagmumodelo o sumasali sa mga pageant, ano yung pinagkakabalahan ni Casey? Nung hindi pa ako sumali ng pageant, nagbebenta po ako ng isda sa palengke kasi Isda as in pwesto. pwesto. Kasi yung magulang ko po is fish vendor po sila. And parang yun naging paraan din para makapagtapos ako ng pag-aaral. Tapos po civil engineering. And yun din po yung way na nakita ako ng manager ko. Nung nagbenta ako sa daan, tas may nakapicture sa akin na tropa, tas nagkalat, tas Ah, parang nandun ka sa palengke, nagbebenta ka ng isda?
Tapos doon ka Pandemic po yun. Sa daan ako nagbenta. sa daan ka nagbenta. Medyo Tapos, bawal yung crowded dati Oo. eh. Napicturan po ako ng parang tropa ko. Tapos, yun, parang comment sila. Nakamask nga po ako, di ko alam kung bakit nag-viral kasi. Pero parang sabi, pwede po bilhin yung tindero. Mga ganun. Tapos, yun dinedma ko lang nga yung manager ko dati kasi parang di ko naman nakikita sarili ko na pogi ako or wala akong confidence na pwede ba ako dyan. Pero nung napunta ako sa Cebu para mag-review, doon ko parang nahirapan po kasi ako kasi nung nag-review ako, parang mag-isa lang ako, tapos kailangan ng pera, tapos kailangan rumakit. Tapos yung pag napasok ko na yung modeling, nung nag-usap kami ng manager ko, pinatry niya ako ng shoot, ng mga ganon. Tapos nakapera ako, so ang saya ko. So hanggang sa sabi niya, itry kita ng pageant. Na first time ko po lumipad sa Manila. First time ko makasakay ng aeroplano. Totoo ba? Dahil Ilang taong ka na dahil nun? sa pageant, 23. 23, first time ka mag-aeroplano. 23 po yun. First time ko mapunta dito. Tapos umiyak pa nga ako nung napunta ako dito kasi parang na culture shock ako. Kasi parang tinawag ng manager ko parang di ko kaya dito. Ang hirap. Kasi sa probinsya. Tapos parang nabaguhan ako. Nakitira lang nga ako dun sa bahay ng kaibigan ko dati. Parang sa sala lang ako. Tapos ayaw kong lumabas kasi takot ako. Ganun. Pero noon, parang blessing naman na napunta ako sa pageant kasi nanalo ako doon sa pageant na yun. And parang tuloy-tuloy na po Doon na hanggang lumakas ang loob mo. doon po, parang kaya ko pala. Doon ko nalaman na may itsura naman pala ako. Kahit pa paano. Gwapo naman si Casey. Di ba? Oo, Wala. wala. Yan. Tsaka ano ka, photogenic at tsaka telegenic ka. Salamat po. Pero, Diyos ko pag nagtinda ka ng isda ngayon, baka yung iba kumuha na ng franchise. pag umuwi po, nagtitinda, tinutulungan. Pag umuwi ka sa Dumaguete, titinda ka pa rin na isda. Oh, kasi doon naman talaga ako lumaki. Tapos parang tinutulungan ko din sila, mama, papa. Kumbaga hindi na yung parang, teka muna level up na ako. Hindi naman. Oh. Doon pa rin. Lalo na pag Pasko, mga holiday, dami yung customer kasi doon kami nakakakita talaga pag Tapos kami lang din. Yung kapatid ko nga ngayon, super proud ako kasi sumunod sa akin ba? Like, Nag-pageant din siya. di naman. Ano? Like, tumutulong na ngayon. Oo. 13 pa lang yun. 13 pa lang, Tumutulong. siya na ang pumalit sa pwesto mo. Oo. Tapos, Gigising siya ng maaga, 3 a.m. Sama siya sa tatay ko. Tapos aga. papasok siya sa paralan. Para Kasi may din siya sweldo. So, Yun ang pambaon. At least may pera din siya. Oo, so marunong kang mag-debone ng bangus. Yun po. Mga bangus, mga malalaking isda, yung tuna. Oo, like, yeah. Marunong ka rin magtanggal ng hasang, ng kaliskis. Basic. Basic sa iyo. Yung mga shell. Everyday, yung dati, yung mga squid, pinabalatan namin. Yung mga shrimp. Okay. Everyday yun. Kaya nga, pag umuwi ako, yung dito mga tropa, dinadalan ko sila. Kasi mga fresh dun, mga tinda dun sa Dumaguete. Kakatuwa naman si Ken. Mura lang din. Namimiss mo yung ginagawa mo. Dati, nami-miss ko. Pero, Pag uuwi ka sa inyo, ganun din. kaya, pag umuwi, doon pupunta, Tapos, tutulong marunong pa ka rin. rin magkatay ng baboy. Opo. Kasi parang nung college po, bala ko sana mag-abroad. Pero di yun natuloy kasi dahil sa pageant. Kasi give up ko na yung engineering ko Parang gusto ko na lang mag-abroad. So nag-aral ako ng TESDA. Nag-aral ako ng butchery. Kasi andun yung mga uncle ko sa Canada Na parang plano ko na sana mag-abroad. So yun, dahil sa pageantry, parang na-divert yung daan ko. Sayang naman, 5 taon yung civil engineering. Oo nga pero wala naman na kaming background sa engineering. Di naman magaling sa math, pero yun lang talaga yung forte ko. Hindi ako magaling sa mga other subject. Kaya nagpatuloy lang ako sa engineering din sa natapos. Pero after nun, naisip ko din na sobrang hirap ng civil engineering sa Pinas kung wala kang background. Di engineer yung mama mo, papa mo. Wala kayong connection. Ako lang naman yung first na nakatapos sa pamilya namin pag-aaral. So sabi ko baka mamaya na lang to. Pag abroad muna ako, mag-ipon muna ako doon. So hindi naman natupad yun dahil nga nandito ka na. Paano yun? Isang tabi mo muna yung pangarap mo mag-abroad? Yeah.
Yan. Kasi masaya din naman yung ginagawa ko ngayon. Masaya ako, tas nakakaipon, nakakatulong din sa pamilya. Actually, ngayon sobrang saya ko ngayon kasi may yung malaking blessing na binigay ni Lord na finally, ngayon, binibuild ko na yung bahay ng magulang ko. Sa mga Kakatuwa naman. Sa Dumaguete. Baka isipin naman ng iba baka may gay benefactor yan si Casey. Wala po. Ang dami kong dati, dami. Indecent proposal. Yun. Pagpasok ko dito sa industry, lalo na wala akong kalam-alam. Dami Mga po, nag-DM dami sa'yo, na. mga nag-message. Dami. Anong mga alok? Dati, dami po. Yung mga may namimigay nga ng pera. Yung mga Paano mo pera, na-handle yun? mga sabi daw, bibigyan ako ng kondo, bibigyan ako ng kotse, driver, gano'n. Pero hindi naman ako parang agad pinuputol or ano ko lang parang dininday ko lang in a good way po ba. Salamat po mga sa nyo sa akin. Tapos sinasabi ko lang na ay hindi ko kayang tanggapin yung ganun kabilis na pera kasi yung pera po namin pinaghirapan po namin yan bago namin makuha. So, yun. Medyo nakakaintindi naman yung mga Wala kang pinatos na indecent proposal. wala ko. Kung pinatos ko yun, siguro Yaman-yaman. yaman-yaman ko na ngayon. Siguro, mansion na yung bahay ko doon. Oo. So, ibig sabihin, pinapatayuan mo na yung magulang mo ng bahay. Dahil sa pageant, yung mga Sa mga kita ko. napapanalunan mo. Slowly lang po. Balang araw matatapos. Pero at least na parang yun yung Nasimulan pinakapangarap. mo na. Kasi wala pa kaming bahay dati. Sa lola lang namin. Gusto ko siyang Sa lola lang kayo nakatira. nakatira. Sa lola ko lang. Nag-start talaga ng business namin sa palengke. Si Kenneth naman, sa mga hindi nakakalam, by makeup artist pala to si Oo. KM. Kailan ka nag-start mag-makeup? At bakit mo na kahiligan ng pagmi-makeup? Sa sister ko po, nung nag-start na siya mag-pageant, kasi nung bata talaga ako, nagdo-drawing na talaga ako. So, lumalaban ako ng mga poster making, mga ganun. So, may din ako mag-painting. Tapos, yung sister ko, medyo, bunso kasi siya eh. So, hindi namin alam na tatangkad siya na ganun. So, na-appreciate namin yung ganyong height. So, nag-start siya mag-pageant. So, para mas makatipid, ako na yung nagme-makeup. So, doon na din Paano nag-grow. ka nakapag-aral ng mag-makeup? Makeup? Nag-aral ka muna mag-makeup o ginawa Ano mo ba? siyang siyang Canvas. sample? Para sa yun, parang ganun. Parang ako nagpe-painting, pero sa babae, sa mukha ng babae. So yun, nag-level up naman. Nanonood ako ng mga YouTube, mga ganun. Tapos pag may mas sa akin na makeup artist, yung matagal na experience, so nagtatanong ako. So doon lang na-build, tapos hanggang nag-level up yung makeup. So naaayos siya. So yun. Ang galing niya mag-makeup eh. Minsan mini-make up pa niya Tapos, din ako. nag-model din kasi ako. So, alam ko mas gusto ko yung pagsakto yung shade ng foundation, gano'n. So, na-appreciate ko yun pag tama yung kulay sa balat. So, gano'n din. Gusto ko din siya gawin sa tao. So, kasi pag yung tao, minsan pag na-makeupan sila na medyo maputi sila or maitim sila, hindi rin na na-appreciate. So, doon ako nanggaling na model ako sa sarili ko. Alam ko yung tama na, yung saktong-sakto. Ganun. Oo. So, ikaw na nagme-makeup sa sister mo. sister. Nakasali ngayon Sa Miss Universe sa po. Miss Universe. Opo. Tapos, nung ako naman nag-pageant, kasi sa ilang years na nasali ng pageant, hindi siya nananalo. Tapos wala kami masyadong budget. So, nung ako yung sumali, nanalo ako. Tapos binigay ko yung pera ko sa kanya. Sa bunso? Oo. Kaya mo binigay yung pera kasi hindi siya nananalo. Para may something na, something. Parang ako na lang lumaban para sa'yo. Parang ganun. So, parang yung ganun premyo, yun. ito sa'yo. Oo, parang ganun. So, yun. Yung sa Mr. Playtime, meron ng 100,000. Binigay ko sa kanya yung 100,000. Oh, talaga? Opo. Binigay ko sa kanya na. May dagdag pa nga yun eh. Buti hindi siya nawawala ng loob na sa pagsali sa mga pageant. Dahil hindi siya Naging nananalo. inspiration niya po yung pagsali ko. No, parang naging parang naging idol niya din ako, parang ganun sa kanya. So yung mga tulong sa akin ni Kuya, hindi na para sa akin, para ma-build siya kung sino man siya. Kasi bata pa siya ngayon eh. 19 pa lang siya. So may mga naggugulat. Parang ang aga niya yung age niya, ang aga niya for Miss Universe. Malaking tulong or calling sa kanya yun na para ma-develop niya yung sarili niya. And someday, kung gusto niya bumalik, kung gusto niya maka-inspire ng iba pang tao, so for sure, magiging woman siya talaga. Curious lang ako, ano yung gusto mong itanong sa kanya at anong gusto mong itanong sa kanya na hindi mo pa natatanong at dito lang namin maririnig? Nagka-jowa ka na ba ng babae? Ako meron na. Meron akong naging jowa.
Meron ako dalawa. So meron akong isa na nagtagal kami. So medyo siguro nung high school ako medyo kasi ako makulit tapos medyo may pagkaano din. Pilyo. So siya yung girl na kasi gusto ko din kasi yung matapang, yung siga-siga na babae. Nacha-challenge ka sa gano'n. So mas okay ako dun. Feeling mo, pwede kang i-under niya. Ganun. Actually, pag yung dream ko na girl is taga Cebu. So gusto ko taga Cebuana. Cebuana. Why? Bakit hindi Bicolana? Ewan ko, basta parang Cebuana. So parang baka malapit ako sa, kasi ako ni Santo Niño di Cebu. Santo Niño. Di Cebu. Malapit siguro ako doon. Isa yon. Tapos gusto ko na local na Cebuana talaga. So gusto ko if ever yung baby, yung anak namin, na doon lalaki. So gano'n, Cebuana. So, posible na magka-jowa ka ulit ng babae. Posible. Possible po. Basta Reset. Basta Cebuana. Basta Cebuana ka lang Basta Cebuana! Gusto So yun, may mga magaganda yung mga tanga Cebuana Tsaka talented, tsaka magaganda boses. Magaganda yung boses. Cebuano. Bahala na. Nauna pa yung Cebuano. Cebuana o Cebuano? Taga Dumaguete. Ay! Fisherman. Ayun po. Ayan. Oy. Ikaw naman magtanong sa kanya. Nag-crush ka na ba sa kaya sa lalaki din? Or Same sa sex. trans, gano'n? May naging crush ka na gano'n? Trans? Oo, trans, Oo, diba? yung babae talaga. Parang di pa naman. Wala. Pero na-attract. Like, kaya, maganda yun. Talaga, appreciate ko yung Na-appreciate. beauty nila. Ako kasi mas more on personality kaya na-attract ako sa attitude ng tao, yung personality nila. Pag natutuwa ako... Hindi ka sa itsura. Hindi. Okay. Kasi mas mas tatagal yung attitude kaysa beauty. Pag matinong babae. Matinong babae. Matinong tao. Matinong tao. Di matinong guy. Basta matino. Matinong mabuti. daw. Maganda yung kalooban. Yun. Buti kayong dalawa, hindi kayo, sabi nga nila hindi kayo nahihipan ng hangin. Parang baka mahipan kayo. Kanyari kami na lang, parang gano'n. Biglang yung ngayon laro-laro kayo, yung mga pa-fall kayo para sa mga fans. Baka eventually, naglalaro-laro lang kayo, yung pala may nararamdaman na kayo para sa isa't isa. Si Kenneth kasi, wala mabait ako Yun lang yung mga comment doon Ano yung mga comment? Na in love na yung isa yun. May love na daw yung isa. Mga ganun. Oo. So, definitely, hindi kayo magkakaroon ng relasyon someday. Friendship lang. Ano yung maipapangako niyo sa mga fans ng Ken 2 o 2 Ken? Siyempre. Ken. Ang mapangako namin sa inyo is so support namin ng sa isa, mamahal namin sa isa. Kung masaya kayo sa amin, patuloy lang namin itong gagawin. Yes. Wala naman kami gustong gawin kundi Magpasaya gawin lang din lang. yung kasiyahan namin. Yes. Magpasaya din ng ibang tao. Tsaka daming kinikilig For sure na-help namin sila na baka mamaya yung iba dito is stress na sa school, stress sa work. So baka minsan nagiging way kami para paano sila, masave namin sila dun sa sa pagod nila Lalo na sa yun, buong araw. medyo mahirap na yung tao, crisis na. So, parang stress na Baka lahat. pwedeng Pag kung okay sa inyo pareho ang BL series, are you okay with kissing scene? Yun, kailangan pa natin pag-usapan yun. Usapan tsaka practice. Pag-practicean muna natin. Siguro, Off-cam. nagtatawanan lang kami. Nagkatawanan kami. Kayo mga magtatawanan na yan. Seryoso. Siguro mag-tequila shots muna ako. Mag-tequila shots ko muna. Feeling ko parang mas madali kay Ken. Ako po, okay lang din. Pero pag nakikita ko na po yung mukha niya, natawa na po ako. Bakit naman? Hindi, kasi nakikita kita na, hindi naman ako nakakatawa yung face mo, pero nakikita ko na-imagine ko na, kaya ba natin gawin yun? Yung parang ganon. Yung hiya ka. Hindi Naiiyak ka. Yung holding hands pa nga lang namin, di ba? Yung sa Abu. Yung pag ganun. Tapos titingin kami sa isa't isa, nagtatawanan na kami. Pero di naman, siguro kailangan lang ng Practice. Practice. Wala pa akong experience sa acting. Wala pa ako. Pero di naman, sarado yung namin, yung door namin sa mga ganun. Open na open.
Okay, so paano niyo ipagtatanggol ang LGBTQ sa Oh. mga taong umuusig sa ating komunidad? Ako po, ang masasabi ko po talaga is, ipakita po natin kung ano po talaga tayo. Huwag po natin silang pakinggan. Kasi po, hindi po nagmamatter yung mga sinasabi na about sa atin. Kasi, kunyari, meron tayong isa or dalawa, tatlong kaibigan na sumusuporta sa atin, tapos may iilan lang or isa lang talaga yung nagbabasyo. Importante yung isa or dalawang tatlo na sumusuport sa atin. Yung nagsasabi na okay lang yan. And alam ko talaga pag sinabi LGBT, masayahin, talented na tao. So, ayun yung sigurong malakas na power natin or namin para sa mga nagkaano sa amin, sa mga humihila sa atin pababa. Hindi lang kami basta-basta ganito. We are more. Madami pa kaming kayang gawin. Kaya huwag tayo masasad. So, huwag tayo malulungkot. So, madami pa kasi tayong kayang pasayahin pa. Hindi pa natin alam kung hanggang saan yung potential natin. So, huwag tayo magpapapekto sa mga sinasabi ng ibang tao. So, sure, madami pa tayong mapapakalat na love. So, si Sa- Casey naman, I'm sure marami bumibilib na straight sa'yo, no? Kasi ibang straight hindi nila kaya makisama sa member ng LGBTQ. Ikaw, paano mo ipagtatanggol sa mga straight ang LGBTQ? Ang take ko po doon is malaking tulong po sa buhay ko yung LGBTQ. Kasi simula nung paglaki ko, yung best friend ko, siya yung tumulong sa akin. Hanggang sa napunta ako sa industry na to, lahat ng nakasalamuha ko, manager ko, makeup artist, parang yung nagturo sa akin ng pasarela, lahat malaking bagay po sa akin kasi hindi na ako magiging Kenneth Cain kundi dahil sa mga LGBT na yun. And kaya sana, tanggapin natin at isa-isa. Sana mas mangingibabaw yung love, yung kindness, yung goodness ng puso natin over sa mga hatred, yun, sa mga jealousy. Siguro yung iba, parang di nila kayang yung sa mga straight, parang di nila kaya yung kakayahan ng LGBTQ na. Yung iba, medyo kasi nangingibabaw yung mga LGBTQ minsan sa larangan. Lalo na sa industry na to, sa pageantry, so siguro tanggapin natin ng isa't isa na lahat naman tayo fair, lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo parehas ng isang buhay. So yun, patuloy lang natin gawin yung mga ginagawa natin ng love natin, what we do. So enjoy lang natin ang buhay, isa lang to. Hindi na tayo babalik dito.